Good day everyone! Our topic for today was all about the information age. Ano nga ba ang information age? Ito ay isang panahon na nagsimula sa huling bahagi ng ika-20 siglo kung saan ang impormasyon ay naging madaling maabot sa pamamagitan ng mga publikasyon at sa pamamagitan ng mga pamamahala ng impormasyon gamit ang mga computer at computer network. Isang panahon sa kasaysayan ng tao na minarkahan ng paglipat mula sa tradisyonal na industriya na dinala ng revolusyong industrial sa pamamagitan ng industrialisasyon patungo sa isang ekonomiya na nakabatay sa kompüterasyon ng isang impormasyon. Ito ay tumutukoy sa isang panahon sa kasaysayan ng tao na tinutukoy din bilang panahon ng computer or tinatawag nating computer age o panahon ng digital age or ang tinatawag natin ngayon na digital age na sumasaklaw sa mga inobasyon na lumitaw sa larangan ng computer at cybernetics pagkatapos ng rebolusyong industrial. Ang kasalukuyang panahon kung saan ang mas malaking dami ng impormasyon ay malawakang nagagamit sa pangkalahatan sa pamamagitan ng mga platform o network. Ang panahon ng impormasyon ay isang tunay na bagong panahon na nakabatay sa pagkakaugnay-ugnay ng mga computer sa pamamagitan ng telekomunikasyon, kung saan ang mga sistemang impormasyon na ito ay gumagana ng real-time at ayon sa pangangailangan. Bukod pa rito, ang pangunahing salik na nagtutulak sa pag-unlad ng panahong ito ay ang kaginhawahan at pagiging user-friendly sa kaunlaran ay inililikha ng pagdepende ng gumagamit. Naman ay tatalakayin natin ang timeline ng information age. Ang timeline na ito ay nagpapakita ng mga pangunahing hakbang sa pag-unlad ng paraan ng pagsulat at pagtala ng impormasyon sa iba't ibang sibilisasyon. Ipinapakita nito kung paano nag-evolve ang mga pamamaraan mula sa mga simpleng larawan hanggang sa mas komplikadong sistema ng pagsulat at kung paano ito nakakaapekto sa pagkalat at pag-imbak ng kaalaman. Unang-una na dito ang Sumerian civilization or ang sibilisasyon ng Sumerian noong 3,000 or 3,000 BC. Sumerian writing system used pictographs to represent words. Sinasabi dito na ginagamit ng mga Sumerian ang sistema ng pagsulat na gumagamit ng mga pictographs para kumatawan sa mga salita. Mga Sumerian ay gumagamit ng paraang cuneiform, kung saan sila ay nagsusulat sa mga clay tablets ng iba't ibang uri ng mga marks or iba't ibang uri ng mga shapes na nagre-representa sa iba't ibang gawain at iba't ibang informasyon. Ang Sumerian sa Mesopotamia ang nagpasimula ng pagsulat gamit ang cuneiform, kung saan gumagamit sila ng mga simbolo o larawan o mas kilala natin sa tinatawag na pictograph na inuukit sa mga tabletang luwad para kumatawan sa mga salita o idea. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtatala ng impormasyon at kasaysayan. Pangalawa naman ay ang patungkol sa hieroglyphic noong 2900 BC. Hieroglyphics ay tumutukoy sa beginnings of Egyptian hieroglyphic script. Ang salitang hiero ay tumutukoy sa holy at ang glypho ay tumutukoy sa salitang writing, kung saan kapag ang dalawang salita ay ating pinagtambal, ito ay naglalaman ng mga banal na kasulatan. Ito ay pinagsama-samang logographic, syllabic at alphabetic elements. Ito ay may total na halos 1,000 natatanging karakter. Ang mga Ehipsyo ay gumagamit ng hieroglyphics, isang sistema sa pagsulat na binubuo ng mga sagradong simbolo. Ang mga hieroglyph ay isang kombinasyon ng mga larawan na kumakatawan sa mga salita, tunog o idea. Ang sistema nila ay mas komplikado kumpara sa cuneiform dahil mayroon itong halos 1,000 iba't ibang karakter. Ang pangatlo naman ay tumutukoy sa oracle bones or butong oracle noong taong 1300 BC. Tortoise shell and oracle bone writing were used in earliest written records of Chinese civilization. Sinasabi rito, ginagamit ng mga sulat sa balat ng pagong at butong oracle
at ang pinakaunang talaan ng pagsulat sa sibilisasyon ng mga Chino. China, gumagamit sila ng mga oracle bones at balat ng pagong para sa pagsulat. Ito ay ginagamit sa panahon ng Shang Dynasty para sa panghuhula at pagtatala ng mga kaganapan. Ang mga karakter ay inuukit sa mga buto na nagpapakita ng sinaunang paraan ng pagtatala ng impormasyon sa China. Pang-apat naman ay tumutukol sa papyrus roll. Papyrus roll was used. It is made of plant, chief writing material in ancient Egypt. Flexible, smooth surface which accepts the retained ink without blur or smudge. Papyrus ay isang material na gawa sa halaman na ginagamit ng Ehipto bilang isang paraan ng pagsulat. Ito ay mas magaan at mas madaling dalhin kaysa sa mga tabletang luwad. Ang papyrus ay nagbibigay daan para mas mabilis at malawakang pagtatala ng impormasyon sa sinaunang Ehipto. Panglima naman ay tumutukol sa small seal script or ang maliit na tatak na sulat noong 220 BC. Chinese small seal writing was developed. Sa China, ang small seal script ay isang formal na paraan ng pagsulat na ginagamit para sa mga opisyal na dokumento at seremonya. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pag-standardize ng sulat sa China. Ang pang-anim naman ay tumutukoy sa book or parchment code noong 100 AD. Book replaced for papyrus roll. Sabi rito na ang aklat ang siyang pumalit sa papyrus roll. Ang paggamit ng parchment code or ng libro ay pumalit sa mga rolyo ng papyrus. Ang codex ay mas maginhawa dahil mas madaling buklatin at hanapin ang impormasyon. Ito ay isang mahalagang pag-unlad sa pag-iimbak at pagbabahagi ng impormasyon. Sa kabuuan, ang timeline na ito ay nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagsulat at pagtatala ng impormasyon sa iba't ibang panahon. Ang mga pag-unlad na ito ay nagbibigay daan sa mas mabisang paraan ng pag-imbak at pagbabahagi ng kaalaman na nagdudulot ng malaking epekto sa sibilisasyon ng tao.